ibigay sa akin ang resulta. Sumagot si Shen Qinghe at dali-daling umalis para gawin ang iutos. Nakatanggap din si Zhang Yujiao ng Weibo push. Galit na sinabi, Pia. Huwag lang akong malaman kung sino ang gumawa nito. Kung hindi, wawasakin ko siya. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang mga litrato sa screen ng banquet hall. Ang mga litrato sa Weibo tungkol sa akin at sa babaeng iyon ay ipinakita sa publiko. Lahat ng bisita ay huminto para tingnan. Sa banquet hall, matagal nang alam ng isang grupo ng mga mayayamang ginang ang tungkol dito. Pero nagbigay pa rin sila sa akin ng ilang naiinis na tingin. May ilang, para mapasaya ang pamilyang Bae, diretsong nagsalita ng masama. Walang hiya. Ang ganda ni senyorita, maganda pa ang kondisyon. Swerte mo na at pinakasalan ka niya. Tapos, naglakas loob ka pang magtaksil sa kanya? Ang masama pa, kahit na nagtaksil ka kay senyorita, humanap ka man lang sana ng mas magaling kay senyorita. Bakit ganyang katandang babae pa ang hinanap mo? Hindi ba't ipinapahiya mo lang ang pamilyang Bae? May mga tao talaga, walang magulang na nag-alaga, walang pinag-aralan. Normal lang na gumawa ng ganitong bagay. Namula sa galit ang mukha ng mga estudyante ng class 18. Si Liao Yu ang unang hindi nakatiis. Sino ang nag-post nito? Imposibleng gawin iyon ni Kuya Fang. Sumimangot si Xia Kexin. Galit na galit. Siguradong may sumisira lang kay Fang Yuan. Paano na ito? Ang dami nang nakakita. Nasira na ang reputasyon ni Fang Yuan. Ang mga usapan sa paligid ay umabot sa tainga ko. Dahan-dahan kong iniikot ang baso ng red wine. Sa sandaling iyon, lumingon ako at tiningnan ang katabing si Liao Yu. Hanapan mo ako ng isang computer. Nang makitang hindi maganda ang ekspresyon ko, hinanap ni Liao Yu ang staff ng hotel para humingi ng computer. Mabilis siyang nagdala ng computer. Kinuha ko ang computer. Sunod-sunod na nag-type ang aking mga daliri sa computer. Sunod-sunod na code ang lumitaw sa computer. Doon, nang makita ng pamilya ni Bae Ningbing ang mga litrato sa screen, sobrang lamig ng kanilang katawan. Sinulyapan niya ang buong banquet hall. Isinara ni Shen Qinghe ang pinto ng hotel. Walang lalabas ngayong gabi. Masama rin ang mukha ni Shen Qinghe. Sa puso niya, pareho lang ang importansya ko at ni Bae Ningbing. Hindi siya naniniwalang gagawin ko ang ganitong bagay. At ang kadarating lang mula sa banyo na si Tang Jingcheng, pagtingala niya, nakita niya ang laman ng screen. Agad na sumimangot ang kanyang mukha. Tinawag niya ang kanyang sekretarya at malamig na nagtanong, sino ang nag-post nito? Hindi ko po alam, Ginoo. Hindi lang sa screen, bawat cellphone ay nakatanggap ng Weibo push. Walang hiya. Galit na galit si Tang Jingcheng. Ibinagsak niya ang baso sa mesa. Diretsong pumunta sa gitna ng banquet hall at kumuha ng mikropono. Akmang magsasalita, pinutol siya ng malamig kong boses. Tito Tang. Sa gitna ng iba't ibang tingin, lumapit ako kay Tang Jingcheng. Walang ganang sinulyapan ko ang paligid. Sa huli, napunta ang tingin ko kay Jiming. Jiming, gusto mong malaman kung sino ang babae sa litrato. Hindi inaasahan ni Jiming na sa ganitong sitwasyon, bigla ko siyang tatawagin. Medyo nataranta siya. Mabilis niyang inayos ang sarili. Hindi naman siya ang gumawa ng masama. Bakit siya mataranta? Kuya, hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin. Sinulyapan ko siya. Hindi mo naintindihan? Sige, ipapaintindi ko sa iyo. Hindi komportableng gumiti si Jiming. Ang sinabi ni Kuya. Wala akong kailangang maintindihan. Ikaw naman, Kuya, si senyorita ay parang kayamanan kanya. Pero nagtaksil ka pa sa kanya. Talagang hindi mo pinahalagahan ang puso ni senyorita. Kahit na kapatid mo ako, sa pagkakataong ito, hindi kita matutulungan. Pagkasabi nito, muling umalingaw ang mga paninisi sa paligid. Si senyorita, napakabuti niya sa kanya. Tapos, ganyan pa ang ginawa niya. Nakakainis. Si senyorita, anong klaseng lalaki ang hindi niya makukuha? Bakit siya pa ang pinili niya? Maliban sa gwapo, wala na siyang ibang magandang katangian. Pero marunong siyang mangakit ng tao. Matanda at bata, kaya niya. Malamig na tiningnan ni Bae Ningbing ang nagsasalita. Agad na tumigil ang boses. Tiningnan ako ni Lin Pia at si Jiming.
Agad niyang naintindihan kung anong nangyayari. Ang mukha niya ay kasing dilim ng ilalim ng dagat. Talaga? Bahagyang nanliit ang mga mata ko. May maganda rin akong ipapakita sa iyo. Gusto mo bang makita? Magiliw nang umiti si Jiming. May magandang bagay si kuya na gustong ibahagi sa akin. Siyempre, gusto kong makita. Ngumisi ako. Tiningnan ko ang direksyon ni Liaoyu. Narinig ni Liaoyu na hindi kalayuan. Binigyan niya ako ng A sign tapos ay ilang pindot sa computer. Agad na nagbago ang laman ng screen. Biglang nagbago ang mukha ni Jiming. Hindi lang siya, pati ang pamilya Ji, lahat sila ay nagbago ang mukha. Sa screen, isang video. Nasa isang bar si Jiming. Sa tapat niya, isang siga na may berdeng buhok. Binigyan ni Jiming ng maraming pera ang tao. Tapos ay ibinigay niya ang isang litrato. Ang pangalan ng taong ito ay Ji Qinghan. Gusto kong humanap kayo ng pagkakataon para patayin siya. Kapag nagawa ninyo, bibigyan ko pa kayo ng tig-200,000. Ginoo, nagbibiro ka ba? Una sa lahat, hindi kami tumatanggap ng utos na pumatay. Kahit na tumanggap kami, 200,000 para sa isang buhay. Ikaw ang lumalabag sa batas. Akala mo ba tanga kami? Hindi man siya patayin, pwede naman siyang ihiga sa kama nang hindi na magigising. Kaya niyo naman siguro iyon, di ba? Tumango ang siga na may berdeng buhok. CJ, gagawin ko. Napahawak si matandang ginang Ji sa dibdib at umatras ng ilang hakbang. Itinuro niya si Jiming. Nanginginig ang mga labi. Ikaw ang pumatay kay Qinghan? Hindi. Hindi ako. Nataranta si Jiming. Paano niya naisip na mayroon akong ganitong video? Saan galing ito? Tiningnan ni Jian ang laman ng video. Matagal siyang hindi makapagsalita. Lumingon siya at tiningnan ang anak na labis niyang minamahal. Sumakit ang puso niya. Mahal na mahal ka ng ate mo. Bakit mo ginawa ito? Isang kamay ni Jian ang nakasandal sa mesa, puno ng sakit ang mukha. Hindi malinaw ang pagkamatay ni Ji Qinghan. Noon, may nag-abiso lang sa kanila na naaksidente si Ji Qinghan. Pagdating nila sa ospital, dinala na sa krematorium ang bangkay. Hindi man lang niya nakita ang huling sandali ni Ji Qinghan. Hindi niya inaasahan na ang sarili niyang anak pa ang nanakit sa kanya. Ang mga tao sa banquet hall, lahat sila ay napatingin kay Jiming. Walang nagsasalita. Pero ang mga tingin na iyon ay parang matatalas na espada, matinding tumutusok sa puso ni Jiming. Namutla ang kanyang mukha. Lumuhod siya sa sahig. Hinawakan niya ang lailayan ng damit ni Jian at umiyak. Papa, hindi ako ang gumawa noon. Talagang hindi ako. Si kuya ang naninira sa akin. Galit siya sa akin, Papa. Maniwala ka sa akin. Sobrang puti ng mukha ni Jiming. Walang tigil ang pagpatak ng luha. Kung dati maniniwala si Jian sa mga sinasabi niya. Pero sa pagkakataong ito, malamig siyang tiningnan ni Jian. Hindi ikaw. Tumingala siya at mumiti. Ngiting mapanukso. Kung gayon, sabihin mo sa akin, hindi ikaw ang nasa video. Isang taong kamukhang kamukha mo. Napakagatlabi si Jiming. Matagal siyang hindi makapagsalita. Totoo ngang siya ang nasa video. At totoong nangyari ang bagay na ito. Pero hindi niya inaasahan na makukunan siya ng video. At napunta pa ito sa akin. Ngayon, nasa ganitong sitwasyon siya. Ang daming matang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag. Lumapit si matandang ginang Ji at sinampal si Jiming. Paano mo nagawa ito? Kapatid mo siya. Mula pagkabata, siya ang pinakamahal sa iyo. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng pinakamagandang bagay. Tapos, sinaktan mo pa siya. Bakit? Bakit? Sobrang emosyonal si matandang ginang. Sa buong pamilya Ji, ang pinakamamahal niyang anak ay si Ji Qinghan. Nang dumating ang balita ng pagkamatay ni Ji Qinghan, agad siyang nahimatay. Kalahating buwan siyang nakahiga sa kama bago nakabawi. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Ji Qinghan. Lalo na, hindi man lang niya nakita ang huling sandali ni Ji Qinghan. Palaging may kirot sa puso niya. Pero ngayon lang niya nalaman na ang pagkamatay ni Ji Qinghan ay hindi aksidente, kundi kagagawa ng sarili niyang apo. Lola, maniwala ka sa akin.
Talagang hindi ako ang gumawa noon. Umiiyak si Jiming. Pero kahit anong paliwanag niya, mukhang walang kwenta. Isang matinding sakit ang naramdaman ni matandang Ginang G sa dibdib. Napahawak siya sa dibdib at umatras ng ilang hakbang. Sa araw-araw, nagkukunwari kang maginoo, maunawain at mapagbigay. Akala ko mabait kang bata. Pero hindi ko inaasahang ganito pala kasama ang puso mo. Magaling! Buong buhay akong nabuhay, pero pinaglaruan mo lang ako. Napakagaling ni Jiming. Yumuko si Jiming. Nakikinig sa mga mura ni matandang Ginang G. Biglang tumigil ang kanyang luha. Isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Mahigpit na kinuyom ang kanyang mga daliri. Maya-maya, tumingala siya at dahan-dahang tumayo. Ako ang nagbayad para ipapatay si Jiking Han. Ano ngayon? Dadalhin niyo ba ako sa pulis? May ebidensya ba kayo? Itinuro ni Jiming ang screen. Dahil lang sa video na ito, hindi pa sapat para mahatulan ako. Nabangga si Jiking Han, hindi ako ang nag-utos. Ang mga taong inutusan ko, hindi pa sila nakakakilos, nabangga na siya. Nanlaki ang mga mata ni Sun Yuru. Hindi makapaniwalang tiningnan si Jiming. Talaga? Ikaw ang gumawa noon? Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Ang binatang pinaghirapan niyang palakihin, hindi ganito kasama at walang awa. Bakit? Malamig na ngumiti si Jiming. Dahil lang si Jiking Han ay anak ng unang asawa ni Papa, kaya lahat ng pamilya ay malaki ang inaasahan sa kanya. Sa tuwing lalabas kami, lahat ng tingin ay nasa kanya. Kahit anong pagsisikap ko, hindi ninyo nakikita. Nitong mga nakaraang taon, kung hindi ako nagsikap ng husto para maging magaling, kikilalanin niyo ba ako bilang panganay na apo ng pamilyang J? Hindi. Isang inom ni Jiming sa red wine. Malakas niyang ibinato ang baso sa sahig. Sumigaw, hindi ninyo ako kikilalanin bilang anak ng pamilyang G. Dahil ang nanay ko ay taga-probinsya. Dahil isa siyang stepmother. Kaya hindi kami karapat-dapat sa pagkilala ninyo. Malamig siyang tiningnan ni Jian. Kailanman ay hindi ko kayo pinagkaiba ni King Han. Kung anong mayroon si King Han, mayroon ka rin. Sa pamilya J, hindi kita pinabayaan. Hindi mo ako pinabayaan. Pero mas masahol ka pa sa pagpapabaya sa akin. Galit na galit ang mukha ni Jiming, halos mamilipit. Sa tuwing uwi ako galing eskwela, si Jiking Han lang ang kinakausap mo. Sa tuwing matatapos ang exam, ang niya lang ang tinatanong mo. Kahit na ako ang nanguna sa buong batch, sasabihin mo lang ng walang gana na magpatuloy ako sa pagsisikap. Walang tigil ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Jiming. Anak mo rin ako. Bakit si ate lang ang nakikita mo? Hinding-hindi mo ako makikita. Naiinis siyang tiningnan. Hindi kita pinupuri dahil alam ko na ang mo. Ayokong maging mayabang ka. Sa malalaking pamilya, mataas ang inaasahan sa mga lalaki. Kung hindi ka sapat na magaling, hindi ka kikilalanin ng iba sa hinaharap. Hindi ko inaasahan na ang mabuti kong intensyon ay hindi mo man lang naintindihan. Walang kwenta. Malamig na ngumiti si Jiming. Pinapunta ko ang mga tao para saktan si Jiking Han. Para makita niyo na ako. Sayang, hindi pa ako nakakakilos, namatay na siya. Pati langit, ayaw siyang mabuhay. Ikaw. Galit na hindi makapagsalita si Jian. Hindi siya pinansin ni Jiming. Lumingon siya at tiningnan ako sa gitna ng banquet hall. Isang masamang tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Fang Yuan, minaliit talaga kita. Isang binatang pinalaki sa probinsya, sa loob lang ng ilang buwan, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 11 taon. Si Jiking Han, magaling siya, inaamin ko. Pero anong karapatan mo? Maliban sa gwapo mong mukha, ano pa ang mas magaling sa iyo kaysa sa akin? Bakit mahal na mahal ka ng fiance ko? Lahat ng kaklase sa eskwela, kampi sa iyo. Pati mga guro, nagsasalita para sa iyo. Tinaasan ng kilay ni Jiming, malamig na ngumiti. Dahil marunong kang mangakit ng babae. Kung gusto mo ng matatandang babae, bakit kailangan mo pang agawin ang fiance ko? Medyo nababaliw na si Jiming sa sandaling ito. Puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Gustong-gusto na niya akong lapain. Tiningnan ko ang kanyang baliw na anyo, ngumiti. Hindi mo fiance si Beningbing.
Hindi kayang imbitahan ng pamilyang G ako para pumalit sa iyo. Hindi ako kailanman nagnakaw ng kasikatan o naglaro ng maruming laro. Dahil ako si Fang Yuan at ikaw si Jiming. Hindi ka naglalaro ng maruming laro. Malamig na ngumiti si Jiming. Kung gayon, sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin sa pag-post ng video na ito? Hindi ba't gusto mo lang akong mapahiya sa harap ng lahat? Ngayon, kontento ka na? Pero gaano ka katagal magiging masaya? Ang pamilyang Bae, dahil sa kahihiyan ngayon, hindi sila magagalit. Pero pagkatapos ng malapit mong kilos sa matandang babae, sa tingin mo ba hindi sila magagalit? Ginoong Jai, malamang may hindi ka naiintindihan tungkol sa pamilyang Bae namin. Lumapit si Baikang. Ramdam ang kanyang otoridad. Madilim ang kanyang mukha. Ang pagkatao ni Fang Yuan, mas alam namin kaysa kaninuman. Kahit na totoo ang mga litratong ito, naniniwala pa rin kami sa pagkatao ni Fang Yuan. Maliban sa mga usapin sa negosyo, si Lin Peya ang laging humaharap sa iba. Ngayon, personal na tumayo si Baikang para ipagtanggol ako. Makikita kung gaano kataas ang posisyon ko sa pamilyang Bae. Ang ilang bisita ay kanya-kanyang nag-iisip. Walang nangahas na magsalita. Nagbago ang mukha ni Jiming. Hindi makapaniwalang tiningnan si Baikang. Tito Bae, si Fang Yuan ay kasama ng ibang babae. Ito ay pagtataksil kay senyorita. Kaya niyo pa ring tiisin? Malamig siyang sinulyapan ni Baikang. Seryoso ang ekspresyon. Ginoong Jay, dahil kapatid ka ni Fang Yuan, hindi ko napapatulan ang mga sinabi mo kanina. Kung maglalakas loob ka pang magsalita ng walang katotohanan at siraan si Fang Yuan, hahabulin ka ng pamilyang Bae namin sa batas. Nanigas ang ekspresyon ni Jiming. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Mapanuksong umiti. Ang galing mo. Hindi lang si senyorita ang nakuha mo, pati sina tito at tita. Fang Yuan, humahanga ako sa iyo. Talaga. Pero ano ngayon? Ngayon, naipost ang ganitong chismis tungkol sa iyo. Sa hinaharap, mangyayari pa rin iyan. Hindi ka mas magaling sa akin. Nakasuksok ang mga kamay ko sa bulsa. Nakangiti akong tinitingnan siya. Ang chismis, hindi ba't ikaw ang nag-post? Kumislap ang mga mata ni Jiming. Wala akong kinalaman dyan. Tinaasan ko ng kilay. Ang pagbili ng tao para pumatay, kaya mong aminin. Ang ganito kaliit na bagay, hindi mo kayang aminin. Iniisip mo ba na dahil namatay si Ji Qinghan, kahit na malaman ito ng pamilyang Jai, wala silang magagawa sa iyo? Pero ako, iba. May pamilyang Bae na sumusuporta sa akin. Kung aamin ka, magiging kalaban ka ng pamilyang Bae. Umisi ako. Hindi mo kailangang gawin iyan. Kahit wala ang pamilyang Bae, kaya ko. Hindi natural ang ekspresyon ni Jiming. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ako, kapag may problema, gusto kong ayusin agad. Lumingon ako at sinulyapan ang mga bisita. Gusto niyo ring maintindihan, di ba? Ang mga bisita, sa tingin kong ito, nanginig sila. Lahat sila ay yumuko, hindi nangahas na magsalita. Dati, may ilang minamaliit ako. Ngayon, sino ang mga ngahas na maliitin ako? Naipost ang chismis tungkol sa akin, hindi lang ako nataranta, binaliktad ko pa ang sitwasyon at nagpost ng chismis tungkol sa iba. At ang pinuno ng pamilyang Bae, personal na tumayo para ipagtanggol ako. Makikita na ang manugang na ito ng pamilyang Bae ay hindi basta-basta. Ang pamamaraan pa lang niya, mas magaling na sa maraming tao. Sa ganitong sitwasyon, walang gustong manggulo. Lumingon ako at tiningnan si Tang Jingsheng. Tito Tang, ipaliwanag mo na lang. Tumango si Tang Jingsheng. Madilim ang mukha. Ang babae sa litratong ito na kasama ni Fang Yuan ay ang asawa ko. Hindi ko alam kung ano ang layunin ng nag-post ng litratong ito. Pero gusto kong linawin. Itinuturing namin ng asawa ko si Ginoong Fang na parang sarili naming anak. Ang oras ng pagkuha ng litratong ito ay malamang pagkatapos ng Arts Festival sa Hengchuan High School. Nakita ng asawa ko si Fang Yuan sa gate ng eskwela. Saglit silang nag-usap. Hindi ko inaasahan na may kukuha ng litrato. Imbestigahan ko ng mabuti ang bagay na ito. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Jiming. Impossible. Walang kakilala si Fang Yuan sa Licheng. Paano nangyari ito? Si Tang Jingsheng ay ang pinuno ng Licheng. Paano siya nakilala ni Fang Yuan? Malamig ko siyang tiningnan. Kilalang kilala mo ba ako? Natigilan si Jiming. Nga. Hindi niya ako kilala. Kailanman ay hindi niya ako nakilala. Mukhang isang binatang taga-probinsya, pero walang tigil siyang nagbibigay ng sorpresa.
Ang itsura ko, mga tauhan, kahit alin dyan ay kahanga-hanga. Hindi namamalayan, nagniningning na pala ako. Napakagatlabi si Jiming. May luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang pinipigilan na huwag itong tumulo. Sinulyapan ko siya. Walang ganang inalis ang tingin. Ang babae sa litrato, naintindihan mo na. Kung paano nangyari ang Weibo at ang mga litrato, dapat malaman mo rin. Naintindihan ni Liao Yu sa tabi. Isang pindot sa computer. Nagbago ang laman ng screen. Lumitaw ang AC nang nag-post sa Weibo at ang laman ng cellphone ni Jiming. Nang makita ni Jiming ang eksenang ito, agad siyang nanigas. Paano mo di? Umisi ako. Marami pa akong hindi mo inaasahang bagay. Gusto mo bang makita? Huwag. Agad na sumigaw si Jiming. Hindi niya alam kung ano pa ang hawak ko. Pero hindi na niya pwedeng hayaan akong magpatuloy. Kung hindi, tuluyan na siyang masisira. Tiningnan ni Jian ang laman ng screen. Pakiramdam niya, wala na siyang mukhang maihaharap. Lumapit siya sa akin. Malalim na yumuko. Patawad. Hindi ko napalaki ng maayos si Jiming. Para sa kanya, humihingi ako ng tawad sa iyo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Tiningnan ko siya. Tito J. Mapait nang umiti si Jian. Hindi na nagsalita. Lumingon siya at nagpaalam kina Baikang at Linpia. Nag-iisa siyang umalis. Walang sinamang miyembro ng pamilya. Sa ganitong pangyayari, naging awkward ang atmosfera sa banquet hall. Maraming bisita rin ang sunod-sunod na nagpaalam. Natural lang na wala nang mukhang maihaharap ang pamilya G para manatili pa. Akmang aalis na, pero tinawag sila ni Baining Bing. Matandang ginang G. Nanigas ang ekspresyon ni matandang ginang. Pilit siyang umiti kay Baining Bing. Senyorita, may kailangan pa po ba kayo? Lumapit si Baining Bing sa akin. Ang apo mo, nag-post sa Weibo para manira. Sinira niya ang reputasyon ng fiance ko. At sa piging pa ng pamilyang Bai namin, hayagan siyang ininsulto. Wala bang balak magbigay ng paliwanag ang pamilyang J, basta na lang aalis? Nagbago ang mukha ni matandang ginang. Mabilis niyang inayos ang sarili. Mahinang sinabi, kasalanan po namin ito. Ano po ang gusto ninyong paliwanag, senyorita? Hanggat kaya po namin gawin, siguradong gagawin namin. Nanliit ang mga mata ni Baining Bing. Malamig ang tono. Kung gayon, ibigay ninyo ang 20% ng shares ng Jijia bilang kabayaran. Ano? Biglang nagbago ang mukha ni matandang ginang G. 20%. Ang shares ng Jijia, kahit na nasa kamay ng sariling pamilya, pero kapag hinati-hati, hindi gaanong malaki ang hawak ng bawat isa. Ang hawak niya ay 40% lang. Kung ibibigay niya ang 20%, hindi na siya ang pinakamalaking shareholder. Walang ganang sinabi ni Baining Bing, bakit? Handa akong di. Kumirot ang puso ni matandang ginang. Saglit siyang nag-alinlangan. Sa huli, napakagatlabi siyang tumango. CJ. Ayon sa sinabi ni senyorita, mas mahalaga ang pagpapanatili sa Jijia kaysa sa 20% ng shares.